Good morning mga bossing. Yan, konting tip lang po para dun sa mga may problema, dun sa mga idle RPM nila, fluctuating, rough idling, yung mga yan. Tapos yung biglang babagsak yung minor at parang suppress yung kanyang power, hirap na mag-arangkada, parang bibitin, parang nahihirapan. Parang sakal, para siyang nacho-choke. Yun yung magandang term doon. Huwag niyo munang unahin yung mga major parts, no? Kadalasan po yan, pagka ganun, sa term pa lang na nasasakal, na na-choke, na naglalaro ang RPM, parang hangin na po ang problema niya. So, i-check niyo po muna ang air filter. Baka napakadumi na niyan, no? Kailangan ng palitan po ng air filter ng mga sasakyan ninyo. Kasi po, pag yan ay barado, or kaya madumi na, suppress na po yan yung airflow. So, mahirapan na makahinga, kumbaga, yung throttle body o yung karburador. Parang yan ang lungs ng makina na natin, di ba? Kaya nga napakahalaga ng air and fuel mixture. So, ito po yung air filter ng Nissan Sentra na carb type. Yan, malinis sa loob, pero yung sa labas marami ng alikabok. So, linisin nyo po muna yan, yung mga air filter ng sasakyan ninyo. Napakahalaga po ng part nito sa mga engine natin, sa engine performance. I'm sure marami na rin pong naka-experience nito na pag tinanggal yung air filter or yung airbox, nagagamit ng maayos yung sasakyan. Pero pag binalik, parang namamatay or kaya hirap na hirap yung sasakyan. So, napakahalaga po ng part ng hangin sa mga engine performance ng sasakyan natin. Ayan, kaya nga pag nag-upgrade tayo, diba? Ayan, tulad niyan, headers. Or kaya ito, yung mga muffler. Tulad nito. Pero dapat balanse pag naglalagay tayo ng muffler, hindi pwede yung sobrang laki. Dapat yung tama lang. Pati po yung mga air filter na mushroom type o yung mga cone type tulad po nito, hindi po yan talaga advisable kung hindi tayo modify or kung mag-upgrade. Pati nga po itong carburetor type na adapter or kung ano man modification na gagawin ninyo para sa airbox ng mga carburetor ninyo o throttle body ninyo, hindi po pwedeng sobrang laki. Nagkakaroon po ng sobrang pasok ng hangin at naglo-lose power po ang engine din. So ang tendency niyan, dadagdag yung kayo ng gasolina. Kung EFI naman po yan, ititimplahin ng computer box yan, dadagdagan niya, hahabulan na ng gasolina para po walang lunod, para mabalanse niya yung pasok ng hangin at saka ng gasolina. Pero syempre, dagdag na yan sa fuel consumption at magpaparamdam na yan and magpapakita na yan sooner or later yung mga side effects niya. Kaya po, pag ang purpose ninyo sa mga sasakyan ninyo ay pang daily, fuel economy, at saka yung less maintenance, stay stock po. Huwag kayong magmo-modify unless gusto nyo pong paglaruan or pagpalakas ng engine, ilabas yung talagang power niya. Stay stock po. So again, kung meron po kayong problema sa idling, bigla na lang nag-erratic yung idle, tapos fluctuating, tapos parang bumigat i-drive yung sasakyan, at parang lumakas ang fuel consumption, and then apektado rin po pala ang spark plug niyan. Ayan, pag binasa ninyo yung spark plug, pag tinignan ninyo, parang laging makarbon kahit anong patono ninyo o anong tono ninyo, kahit anong advance ng ignition timing, ganun pa rin. Parang hindi siya nagiging okay yung timpla niya. Parang palagi siyang rich mixture. Laging makarbon yung spark plug. Yan. Talagang magre-reach po ang mixture niyan kung madumi po. At barado ang mga air filter ng mga sasakyan natin. After nyo po linisan at palitan ang air filter and ganun pa rin, that's the time po na hanapin nyo na yung ibang causes po. Maraming salamat po, Nav Customs.